Lumakas at isa ng typhoon ang bagyong Hana. Napanatili ng Super Typhoon Goring ang lakas nito. Super Typhoon Saola is pressing towards the shores of Guangdong Province in southern China. Ginising tayo ngayong umaga, September 4, 2023, ng anunsyong class suspended sa iba't ibang parte ng Kalakhang, Maynila at mga karatig probinsya, gaya na lamang ng Manila, Valenzuela, Caloocan, Marikina, Bulacan, Pangasinan at marami pang iba. Bungsod ng Typhoon Hana, o may international name na Haiki, si Typhoon Hana ay mabagal na kumikilos sa baybayin ng southwestern Taiwan. Ang bagyong Hana ay nasa 265 km ng hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito ay may lakas ng hangin na aabot sa 120 km bawat oras sa sentro, at may pagbugso ito na aabot sa 165 km bawat oras. Bago pa man ang pananalasang ito ng bagyong Hana, ay ilang araw na rin tayong nakararanas ng mga malalakas na ulan at hangin, dala naman ng kamakailan lang na naging super typhoon pa na si Goring. August 27, 2023, ang Super Typhoon Goring, o Saola, sa international name nito, ay namataan na may lakas ng hangin na umabot ng 185 km per hour malapit sa sentro nito, at pagbugso naman na umabot sa 230 km per hour. Dahil sa naturang lakas nito, ay nagtaas ang pag-asa ng Signal Number 4, sa southern portion of Batanes, Signal Number 3 naman sa rest of Batanes at southwestern portion ng Babuyan Island, habang Signal Number 2 naman sa northern portion mainland ng Cagayan, at Signal Number 1 naman, sa iba pang bahagi ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nang baybayin naman ni Super Typhoon Goring o Saulo, ang bansang Hong Kong ay mas lalo pa itong naging mapangahas. Samantala, ilang araw bago sumapit ang Kapaskuhan, noong taong 2021, ay nanalasa rin ang isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Super Typhoon Odette. Magkakasunod na landfall ang naitala kanina ng bagyong Odette. December 10, 2021, nang magsimulang maghasik ng lakas nito ang Super Typhoon Odette. Tinatayang ang lakas ng hangin nito ay umabot sa 195 km per hour at bugso na tinatayang nasa 260 km per hour, mahigit 9 na beses itong naglandfall sa bansa, mula December 16 at 17, taong 2021. Kinuha nito ang buhay ng nasa halos 500 nating kababayan, matapos itong maminsala sa mga lugar ng Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Island, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon at sa Kalakhang, Maynila. Sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin ang panawagan ng ating gobyerno, na maging alerto lamang ang publiko dahil sa mga minamataan pang mga namumuong bagyo.